Soxargen, mayong hapon, adlawng Lunes, Marso 4, tuig 2024. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga maghatod kaninyo og mga balita dili lamang sa Soxargen, ingon man sa managlaing rehiyon. Kini ang Ronda Brigada. Dead on the spot ang usa ka lalaking nakamotorsiklo sa Cannery Site, Pulumulok, South Cotabato, human napasok sa gisundan nga tricycle. Driver sa naangin nga tricycle adunay panawagan sa pamilya sa namatay. Ibrigada mo, Laizel Labajo. Wala na'y kinabuhing naglingkod. Sulod sa tricycle ang usa ka lalaki nga giilang si Joniel Espartero, 27 anyos, residente sa Pulumulok, South Cotabato. Ang maong biktima, dead on the spot tungod sa naangkong samad sa ulo. Butyag pa sa wala nagpailang live-in partner ni Joniel nga pauli na unta ang biktima sa ilaha apan wala na kini nakaabot pa. Dalaan daw ko niya o spaghetti, ano siya. So ko sige na uli na kay para makauna na to ng spaghetti. Then after that, yung mama, wala ko kabalo na ano dai siya na aksidente. Guba gid yang lawa yang naulo. Medyo murag usa ako nga karon murag lisod pa madawat. Pauli na sabunta. Ilawom sa usa ka ordinansa nga gimugna sa General Santos City ang septage program aron mabatukan ang posibleng mga sakit nga makuha sa kontaminadong tubig. Apil usab ang posibleng risgo niini sa kinaiyahan. Ibrigada mo, Russell Jean Mantile. Usa lang sa mga residente sa General Santos City, si Susana Perez, nga problema ang ilang tubig. Gumikan dili kini sigurado asa nagikan ang linya sa tubig kung hinlo ba o hugaw. Rason nga gapalit na lang kini sa ilang mainom. Sa ama puro na ni sipitang sa baboy man o sa tao. Kani among palibot diri. Halo na siya. Anya bisan pa kon naa ni bomba, di gyapon siya kasaligan. Kinahanglan ang kami tinod nagaligo mi sa bomba. Dira pero magpalit gid po mi og nawasa. Gawas ni ini kabala kasabang iyang mabati, matagting ulan nga ang tubig mubanaw sa ilang kalsada ug mapundo og pila ka adlaw. Mi kung magsigig ulan nya tapos ang tubig magsulod sa among balay kay ubos. Maghalo-halo nga mga baan gid siyempre na mga pansa ipis nga mga bata na mga katul-katul. Usa kini sa rason nga mimugna og ordinansa ang syudad. Ilawom sa Ordinance Number 53 Series of 2017, kunan ordinance promulgating the revised General Santos City Septage Management. Matod ni Alan Marcilia, labaw sa City Environment and Natural Resources Office, tumong sumala pa sa maong ordinansa kay aron maprotektahan ang kahimsog sa katawhan ug ang kinaiyahan sa mga posibleng risgo nga makuha sa basura nga maadto sa tubig unna kontaminan na nga tubig. Na ginatawag na karabang nakasemento ang wall lang pero ang bottom niya wala nakasemento, so bawal na ng inana, no? And then ang requirement sa ato ang balaod is 3 chamber. So dili lang enough na 2 chamber ang ato ang septic tank, kundi 3 chamber gyud siya. Mao nang ang tanan ng mga residente, commercial and industrial establishments sa ato ang syudad, kinahanglan gyud nato ayuso ng atong mga septic tank. Nagabarangay-barangay sumala sila. Matod ni John Michael Sayaang, Public Service Inspector ug Information Education and Communication Member, aron nga iedukar ang publiko kabahin sa maong programa. Nga matod pa kinahanglan adunay tarong nga pagkahimo sa septic tank. Knowing na ang ato ang problema sa septic tank, dugay na gina siya, no? And karon man gud sa among experience during sa atong isi sa mga purok,
karon lang pud kabalo halos sila no kung unsa tong atong standard. Dugang pa sa opisyal ngadto sa publiko, posibleng masilutan o maisyuhan og citation ticket ang kinsa mang sumala pa wala nagasunod sa standard sa ilang septic tank, ingon man wala nagasunod sa proper disposal sa mga hugaw. Mao nga awhag ni ini. 2.5 ra gid siya ang penalty nato, and then napagid tay provisions dito na kung halimbawa dili sila magpasuyop, napagid na siya 1.5. Bawa medyo gahi na i-impose gid nato tong mga uban pa nga restrictions, posibleng si water district dili sila supplyan og tubig. Kami sa diri sa part naman sa sentro and sa local government unit nagapangita pa mi og mga pwede na tong matabang katong mga dili gid kaya no. Naay program ang atong syudad na maghatag og septic tank og CR. Actually nakahatag na to sa Purok Kulasi, nakahatag na pud ta diri sa may Purok Islam, and then ongoing pud karon ang atong project visit dito sa site nato sa City Heights sa Purok Dagu. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Gensan, Brigada News. Kaya matod pa sa Commission on Elections nga dunganon ang plebisito ug 2025 midterm elections. Apan ang hagit mao ang pagpasabot sa publiko sa panginahanglan sa pagbag-o sa batakang balaod. Ibrigada mo Richel Gubalani. Buod sumala pa sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga dunganon ang 2025 midterm election ug sugyot nga pagbag-o o pag-amyenda sa konstitusyon. Apan butyag ni George Erwin Garcia, chairperson sa Commission on Election kon COMELEC, dunay mga kinahanglang pangandaman nga angayang himuon sa komisyon. Kung ano ang kakaya pa ng COMELEC na pagsabayan. Sa bandang uli po, hindi naman ganun kabigat ang challenge. Sapagkat wala naman po, ang kailangan lang ipaliwanag sa mga mamamayan bakit meron ganun mga katanungan. Sa isang kaso, sa kaso ng Asena versus COMELEC, sinabi ng Supreme Court na kailangan fully informed ang mga mamamayan sa kung ano yung mga binabagong provision sa ligang batas. Hindi pa pwedeng basta nilagay mo sa balota. So siguro yun ang challenge lang sa COMELEC, to inform our people why there are questions, halimbawa, sa harapan, sa taas, at bakit may kasamang gano'n. Para naman naintindihan nila kung ano yung implikasyon or consequence noong pagbabago yan sa saligang batas. Samtang dugang ni Garcia kung magkasinabot ang Senado ug Kamara sa pag-amyenda sa economic provision sa batakang balaod, mulihok ang COMELEC aron masalang sa plebisito ang mga economic provisions nga buot amyendahan sa batakang balaod. Una po, wala pa naman talagang kasiguraduhan kung magkasabayan. In fact, ang inyong lingkod, kasama po yung mga kasamahan natin sa Commission and Bank, naghihintay po kami kung kami papatawag ng ating Senado at ang ating Kongreso. Dahil siyempre patuloy po ang pagdinig nila patungkol sa Resolution of Both Houses number 6. Giangko ni Garcia nga alang kaniya mas maayo nga dili magdungan aron mahatagan og higayon nga ipasabot og maayo sa publiko ang rason sa pagpahigayon sa plebisito. Si Garcia ang nasa Gensan aron sa pagtambong kauban ng miyembro sa COMELEC and Bank sa gihimong command conference isip pagpangandam usab sa plebisito nga mag-ratify sa pagmugna sa 8 ka munisipalidad gikan sa 63 ka barangay sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani sa Brigada News Gensan. Brigada News. Gikalipay sa mga senior citizens sa Dakbayan ang gihimong pamahayag ni Senator Amy Marcos sa iyang pagbisita sa Gensan nga mapangitaan og pondo. Ang baguhay lang nga nahimong balaod nga makadawat og 10,000 pesos ang mga mag-edad og 80, 85, 90 ug 95 anyos nga mga senior citizen. Ibrigada mo, Danny Cassie. Giangko ni Senator Amy Marcos nga talagsaon na lang ang mga Pinoy nga makaabot og usa ka gatos ka tuig maong gihingusgan niini nga mahimong balaod ang Expanded Centenarian Act. Sigun niini nga mas maayo na lang nga paghidangat sa edad nga 80, 85, 90 ug 95 anyos makabaton og regalo ang mga edaran og 10,000 pesos gikan sa gobyerno maong gusto niining mapangitaan og pondo. Saysay pa sa senadura sa iyang pagbisita sa brigada nga gusto pa unta nilang mas palapdan pa ang balaod o galing kay ginakulang pa ang nasod sa budget.
Well, ako, I'm still hopeful kahit hindi kasali sa GAA. Baka naman may konting savings. Hindi masyadong malaki Nasa 2 billion 3 lang. 2.3 billion. Baka sakali mahanap pa. Sa billion-billion na tinatapon natin sa kung ano-ano. Sana ito na lang i-prioritize mga lolo and lola natin. Gumikan sa maong pamahayag sa senadora, giangkon sa tigpamaaba sa Oscar Jensen nga bisan og dugay pa kini makabenepisyo sa maong balaod apan ila kining gikalipay. Sigon ni Celso Mendoza nga hangtod karon daghan gihapon og gapanawag kaniya og gapangayo og development sa maong balaod non og kanus ang madawat ang nahisgutan nga benepisyo. Bugtong tubag lang niini nga wala pa na-apil sa General Appropriations Act maong maghulat na lang sa mga kamanduan gikan sa kauluhan. Kamayan na kung mahimuan nilang pagi nga mapunduan para ma-implement sa this year. Kaya daga na kayo nakatawag-tawag sa ako nga, sir, kanong sama na sir, nakumantay, wala pa mo na ma-influence sa GAA. Paano na ma-implement ka, wala pa may budget. Karon kung mabudget sa niya, kung mapulmuhan nila na mas mayo, mas pabor sa senior. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Case sa Brigada News Jensen. Brigada News. Mga lumad, gipaboran sa libre nga pagproseso sa ilang birth certificate. Pinaagi sa opisina sa lokal o local civil registrar. Mga miyembro sa IP nagpasalamat sa programa. Ibrigada mo, Verdiazo. Sa labaw sa Local Civil Registrar kun LCR nga si Ninita Illavera nga sa tuig 2024 aduna na sila'y nahatag nga serbisyo alang sa mga lumad nga wala pa'y birth certificate isip ilhanan sa ilang pagkatao o identity. Wala pa usab nakabutar sa eleksyon gumikan sa kawalay ilhanan. Gani sa unang adlaw sa bulan sa Pebrero 156 ang nahatag sa taga Barangay Upper Labay o kanatong Pebrero 16 66 ang nahatag alang sa Barangay Tinagakan o 60 sa Barangay Labangal. Ang libre nga proseso sa late registration alang sa mga lumad nagpadayon gikan sa nasudnong programa nasuta sa implementasyon sa National ID System nga daghan ang tag-as nag edad apan wala gayud nakaproseso sa ilang kaugalingon nga birth certificate. Nagrehistro ta dire tong gitawag natong BRAP, no? Birth Registration Assistance Program nga gipanaog sa syudad para sa libre nga registration, no? Agi og ayuda ni mayor sa kinabuhi sa mga tao. Kaning opisina sa Local Civil Registrar muadto karon dito sa mga kada barangay sa pinakadulo, no? Para irehistro sila para ma-feel pod nila na I belong to Jensen, I am a Filipino, doon ako'y identity. Sa mao nga programa, nagpasalamat ang taga Barangay Tinagakan nga unang nakadawat sa ilang mga birth certificate. Dakong tabang yun o dakong privilege sa atong mga especially sa IP po sa Jensen kay last February 16, 2024, gi-release na gyud ang mga birth certificate nga mga late registered sa among barangay nga daghan kayo mga IP nga naka-register na gyud na nalipay sila nga na sila birth certificate kay karong panahon nga tong mga katigulangan ba dati wala gyud mga birth cert nga nag-edad na lang og mga 30 pataas wala gihapon birth pero dakong tabang gyud ang local government unit sa Jensen nga naay programa ang LCR na ingana nga program sir dako pud tabang sa among katribo sir. Samtang, Pebrero 23, nag-release og birth certificates ang LCR sa mga taga Barangay Labangal. Mga nagpasalamat usab ang anak sa pinaka-labing unang IPMR sa syudad nga si Impal. Malipay mi kay tungod nagigitagaan yung priority ang mga IP sa Labangal lang. Udong uban nga barangay man naman dako gyud na nga tabang sa mo sa mga IPs or mga IPS sa Labangal, especially sa among tribong Blaan. Udong nga dili lang tribong Blaan ang naatira, kumpleto man Tibuli, Blaan, Kaulo na ay manubo po dira. So pagkakataon na siguro nila nga di na sila magato sa LCR na may barangay doon na sila mag-process. So salamat jud sa inana nga priority or privilege para sa moa. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verjason para sa Brigada News Jensen, Brigada News. Kapin sa 80 kabakanteng trabaho ang gitanyag karon sa Brigada Distribution Incorporated ngadto sa mga kabrigada nato nga job seeker. Kiniaron nga mahatagan sumala pa og oportunidad ang pipila nga hangtod karon wala gihapon nakakita og trabaho. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Trabaho ba ang imong gipangita?
Mao kana karon ang gitanyag sa Brigada Distribution Incorporated kadto sa publiko sa usa ka pribadong mall sa General Santos City, Marso 4 ning tuiga. Tumong sumala pa aron nga mahatagan og oportunidad ang mga job seeker. Gani anaa sa kapin sa 60 ka mga bakanting trabaho ang ilang gitanyag. Vacancy no from manager, supervisory and even rank and file. So natay mga brand manager na kailangan, trade representative, med rep, and also mga editor, so mga aspirant na to, audio, visual, content writer na apunta. So daghan kay tag vacancy diri So katong 60 plus ang uban dito, for example, trade rep, more than 1 atong kailangan natin, bang kailangan og 14 ka buok, 13 ka buok, 8 ka buok. And this is not also limited for Gensan. We also have for outside areas na natay ato ang mga branch. So natay for Mindanao, naay mga for Tagum, and also for Visayas, labotay for Cebu. Usa sa mga mipila nga namasin og trabaho, si Belmore Di Gracia ug Erica, nga wala sumala pay imposible sa pagtry nila og apply. Gani dako na kining oportunidad alang kanila pananglitan. Gumikan sa bisan sila nagkalisod sa pagpangita og trabaho karong panahona. Actually ma'am, nangita ko sa unsa nga bakanting nga trabaho, warehouse specialist po. Mao to akong gi-applyan karon ma'am. Hopefully nga matagaan og opportunity sa brigada. Sabi na sa amam no na kanang need kayo og trabaho kay like example independent na wala nagasalig sa ginikanan. So dako kay ning tabang sa amam. Dili magid first time nako nga nagtrabaho pero kanang sa medical field magud ko dati. So karon gusto nako makatry na pog ibang field. Si Mary Joy Sab naningkamot nga makadangop sa maong job fair. Tumong niini aron nga dili na mahilayo sa iyang pamilya. Ilabi na sa iyang anak nga anaalang nakapuyo diri sa Gensan. Namasin kining aduna sumala pay bakante nga posisyon nga diri lang sab sa Gensan. Nagtry lang pud ko base di ay morning opportunity na maka-work ko diri sa Gensan. Kay atong past job nako isa Davao jud sa agency. If ever na madawat ta so luckily unta. Ana sa kapin 200 ang gilauman nga job seekers nga mudangop din pagpaklaro ni Ella May Melatante, Hiring and Recruitment Supervisor sa Brigada Group of Companies Incorporated. Ang maong job fair intended lamang karong adlaw. Sa kaniyang tanan jud na process ni hiring, but this is a step. And also we have pre-registered applicants na pod. We have posted our hiring around mga 1 week ago na binanami activity for today. So nanay mga nag-pre-register but we also accept walk-in applicants gihapon. Atong mga pre-registered mo undergo silang initial interview. Kung naay mag-go for final interview, proceed pod na mo for final. But this is not the end pa sa hiring process. No, magigapon siya review and then after that, that's the time pa na mag-confirm na hired atong mga applicants. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Gensan, Brigada News. At angi sa among pagbalik, General Santos City Police Office nakigduyog sa Women's Month celebration. Mga kababainhan, giawhag nga makigbahin sa Women's Month celebration. Brigada Lady Eagles nakuha ang ikaduha nga kadaugan batok RMMC Women's Basketball Team. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Sa ulugan sa Women's Month karong bulan sa Marso. Ang maong selebrasyon usa sa mga pagpakita ug paghatag og importansya ug proteksyon sa mga kababainhan. Ibrigada mo MJ Fernandez. Formal na ang gisugdan sa kapulisan sa syudad ang pagsaulog sa Women's Month matag bulan sa Marso. Dungan sa flag raising ceremony sa Camp Fermin-Lira, nanguna ang mga kababayan ang pulis sa kick-off ceremony sa maong selebrasyon. Si Police Lieutenant Colonel Janmar Rimodaro, ang Deputy City Director for Administration sa GSCPO, ang naghatag usab og mensahe alang sa tanang kababayan ang pulis ug kamahinungdanon sa ilang papel sa katilingban. Magandang umaga sa lahat ng kababaihan, nanay, ate, mami, whatever na tinatawag natin, sa lahat sa atin. So happy Women's Month to all mothers, to all women, and to all police women.
Guest of honor usab ang inahan sa syudad nga si Mayor Lorely Pacquiao. Nais kong bigyang pagpupugay ang lahat ng ating magigiting na mga kababaihang pulis na patuloy na nagbibigay dedikasyon, sakripisyo at pagmamahal sa bayan habang inaalagaan ang inyong mga sariling pamilya. Ito ay hindi lamang isang tema, kung isang paalala na ang bawat kababaihan ay may kakayahang mag-ambag at may malaking magagawa sa ating lipunan. Nahimong mapasalamaton usab ang labaw sa kapulisan sa Jansan sa pagtambong sa mayora sa usa sa pinakamahinungdanon selebrasyon karong bulan kauban ang kapulisan. Human sa seremonya, gipahigayon ng budol fight sa mga kababayan ang pulis kauban si Mayor Pacquiao. Dito sa ating parade ground ng GCPO, no less than Honorable Lorely Pacquiao, ating guest of honor speaker, at dinadaluhan ito ng mga napakaraming police women at saka ating mga in-UPs at saka intern. Nandito talaga, maya-maya mayroon din tayong motorcade. Katatapos lang ating budol fight na ang mababae talaga yung nangunguna nito at nag-organize nito. Thank you talaga sa ating mga kababayan. Congratulations sa ating Women's Month celebration. Sa tanan mga kababaihan, sama sa ako o sa kababayi nga inahan ninyo, bisanon sama ng ato ang mga pagsulay sa ato ang kinabuhi kay kita nga mga babae isip usa ka inahan kabalo ko nga kaya nato na kay ang babae palaban kaayo o dili pud tahatagan sa Ginoo mga problema nga dili nato malampasan ang tanan nga mga pagsulay ato gid nang malampasan. Ni arangkada usab ang motorcade alang sa maong kasaulugan aron ipahinumdom sa publiko ang kamahinungdanon sa maong selebrasyon. Usa sa mga tumong sa kapulisan sa pagsaulog sa Women's Month ang ilang pagpakusog sa kampanya Batok Pagpangabuso sa mga kababaihan o Women Empowerment. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News. Gikumpirma ni Councilor Lulu Casabuena nga gawa sa LGU Jansan may mga giandam usab nga mga aktibidad ang matag barangay alang sa Women's Month celebration. Gipamahayag sa konsehal nga ang mga barangay dili na kinahanglan nga muadto sa syudad aron nga makigbahin sa selebrasyon tungod may giandam na ang mga barangay alang sa pagsaulog karon nga tuig. Gipaklaro ni ini ang selebrasyon alang sa mga kababainhan. Maong ginaawhag ni ini ang tanan nga makigbahin bisan pa ug unsa ang tindog sa sosyedad. Nagpasalamat ang opisyal nga mamahimong mas maayo ug empowered na mga kababainhan sa Pilipinas. Aron karon itandi ang Pilipinas sa ubang nasod sa Asya. Brigada Lady Eagles daog batok sa RMMC Women's Basketball Team sa ilang ikaduhang friendship game. Mga players ug coaches nakita ang ilang potensyal ug angay palambuon sa ilahang team. Ibrigada mo Verdi Azon. Nagpabilin nga nagabarog ang bandira sa Brigada Lady Eagles human sa ikaduhang friendship game. Naningkamot ang RMMC team sa ilang pamuntos apan wala nakapas sa Eagles. Ayan nagsugod ang dula, nagpahulagway ang duha ka team og referees gikan sa National Referees Commission kon narikom sa pagpanguna ni Commissioner Pastor Alvarez Jr. Human sa jump ball, unang nakapuntos ang Lady Eagles og nilamang sa puntos sa unang quarter. Sa ikaduhang quarter naningkamot ang RMMC team aron makadungag sa ilang puntos apan nagpadayon ang momentum sa Lady Eagles. Sa ikatulong nga quarter, nagpaulan og 3-point shots ang RMMC, samtang may balos usab ang Lady Eagles sa 3-point shots.
4 minutes and 40 seconds remaining time for the third quarter. 3 balls. Nahuman ang dula sa fourth quarter sa score nga 77-38 pabor sa Lady Eagles. Murag na-improve siya karon kay dili pares dati. Mag-training mi og sakto para dagan mi matun-an ka sa mua. So far, kabrigadar nino, kailangan pa jud namo i-develop ang team. Dagan pa inputs, makita na mo sa dula na mo ganina nga kailangan pa gina mo i-build ang amuang team and then trust each other and syempre dagan pa may mga things na kailangan buhaton o i-input sa mga players. Siguro ang una-una na improve na mo sa among team, especially kay mga trabahante na namitanan is ang amuang hangin. Pero sa teamwork ko may problema kay nanami connection. Siguro ang hangin na lang jud kay kung sa unsa man na dula bisan unsa man ka crucial lang dula, kaya man amo makipagsabayan sa mga bata diri sa mga players sa Jensen na mga babae. In the heart of changing lives, kini si Brigada Ver Jason para sa Brigada News Jensen, Brigada News. Kung ikaw, mister, gustong mulungtad ang relasyon kay Mrs., kinahanglan kusgan aron dili makadili sa hangyo nga loving-loving ni Mrs. Take og Drive Max capsule nga adunay tongkat ali nga maoy naga-boost sa imuhang testosterone level aron maabot ang high energy level. Drive Max capsule, lalaking laging umaangat. Mao ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Lunes. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibukang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol baka, tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada Dale Bartalaba in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.